para matuloy yung koleksyon ng basura. Kasi sabi nga, no segregation, no consumption. Kaya rin po, alam na ng mga nagabarangay ko na gano'n. Hindi sila nag-segregate kung matulong nila. Hindi ko din ba? Maraming salamat ka. Ako na lang pala siya. Pastor, dito na yung member ko. Ito yung star of the day. Asawa ko dito ay pinsan ko, fracture na lupa. Ay accident, kamag-anak ko na dito. Ay affiliated because of lyrics. Process ko kasi yung manubang yan. Kasi ka po, bibigay ng protocol ko, lubay ko na kung ano mga kalubig at hangarin. At yun po, kausap na po natin na yung mga bibigay. Boss, thank you po. Salamat po, Torre. Salamat po, Sir Emilio. Sa pagkataon po ito, parang naibisa na yung aming mga unati. Kaya papasalamat po ko ng marami kay Emilio sa agarang aksyon na binigay niya sa amin noong pangalimang araw ng aming pagbabaril. So, hindi naman po bigla ang desisyon. Alam po yan ni Constitution ng Liga Presidensya, ganit ng mga kasamahan ko. Siguro 2022 pa ay yun ang budget drive ng Barangay Lugar. Bawat meeting ng Liga, bawat meeting ng NDC, wala akong ibang pakiusap ang tungkol sa basura. Ang dami na namin resolution na pinasa sa radio, sa probinsya, hanggang sa municipal ay medyo hindi po kami nakatanggap ng ganang resulta. Kaya dinala na namin sa kalsada ng usapin. Paumanin po sa lahat. Kasi yun pong apektas ng eskwelahan ay inang-araw-araw kami. May nagbabanta na sa amin na kakasuhan kami po negligence. Ayaw naman po namin mangyari sa amin yan. Kaya yun na po. Yun po ay hindi biglang desisyon. Yan po ay nagkaroon ng series of meeting sa mga BDC ang tinakat ko. Kasi lahat ng sektor talagang na-reklamo sa amin. Kaya nakarating po kami sa kalsada. Kaya sa ngayon po ay muli ang pasasalamat kayo. Sana tuloy-tuloy na lang po ito. Ang muli lang po namin na napansin doon, sikas pa din po yung sinasabi namin na transfer station. Na baka yun ang sinasabi ni Katawad Sulpa na baka ini-time ay mapasok pa rin kasi bukas. Ang hinayang namin doon, diba si kapapunta na ninyo konsepto doon sa amin ay barahan na makapal na channel ba at i-build. Kasi bukas siya, eh maaari kayo makapasok pa rin. At nahirap naman mag-override ng mga hanggang dito na lang po muli ang paunahin po ng barangay. Salamat. Kapag inaasok sa bike, ibigay ko na kay ako po yung ba, kasi ito na po ang mga pagkawan. Maraming salamat. Wala po. Pwede naman kayo, malakas magpaposes natin. Mag-record natin. Okay. Maraming salamat din po Kap-Asyaw doon po sa inyong pong pahayag. Kaya lang muli po, pinapakiusap ko rin po magtutulungan natin ng barangay council at ng lokal na pamahalaan po. Para yung mga violators kung nagtatapo ay mahuli natin, sampahan po natin ang reklamo. Bukod pa po dun sa sinasabing bukas, yung RID, ito po ay nangako initially sa akin na maghahapon sila. Uumpisa nilang maghapon, unti-unti po dun sa naging tambak sa barangay Magamo. So, kaya po baka bukas na anytime of this. Pero
ang punto natin doon ay magbawas, hindi madagdagan na yung basura. At yun naman pong sinasabi po natin yung Barangay Bibira. Naikwento ko po ito sa inyo nung pumunta kayo ng January 12 sa aking barangay council ng Magam. Yung pong barangay Magam, initially, nasabi niyo po, Kap, nagpaalam sa inyo verbally sa pangako na walang matitirang basura. At yun naman po, hindi pa naman ako nun ang punong bayan. So yung pagpapaalam kung ano ay naikwento niyo sa akin. Sinabi ko po dun sa inyo no, na hindi ko magawa ng paraan kasi private na notice na kung makakamakan po upaan ano lang magkakameron ng maras na parang pinagbibigyan po yung may-ari ng lupa na siya naman kung naggaganap ng renta kung magkano renta doon ay pinapahura ko pa. Pero po initially, kung ito po barangay Bibira, ang kasunod dito ay sumisilaw. Initially po, para hindi naman magkwentuhan po yung mga estudyante sa silaw na ito. Initially, ito po ay pagkakampakan po ng lupa, yung umahuli ng basura. Next week lang po, para mawala po umakamsan ang pagkakit ng basura. Yung po ay pinapangako po rin sa next week po. Pag-umpisan po natin makapagod. Yung lang po sa private plan, yun lang po yung sinasabi ko ng mga sitwasyon natin. Kaya doon pa yung pamahalaan na papatuloy ko yun. Nagkaroon po doon sa private plan. Kaya ang ano ko naman po doon, itong nagpupaka po doon, pinapahapon ko po sa kanila yung basura na may initial talks na rin po. Nakakalima na tayo. May ladies first, napansin mo lang. For ladies in male dominance. Unahin mo na yung kapitan. Pakipagkita lang ako ang pangalan. Magandang hapon po. Unang barangay po ng Barangay Mangos. So, ito na po siguro yung pagkakataon ngayon po. So, unang pong tanong, dahil natigil po yung pag-nakakot ng basura, at sinasabi ko po na sisimulan ulit, pero kailangan segregated na. Pero sa ngayon po, kasi yung mga nakatambang pa sa amin sa FRF, mula sa loob at labas na pulong na po, hindi po masisigurado na lahat ay segregated. So, yun po. Pangalawa po, andito rin po si attorney ang legal natin. Itatanong ko rin po kasi una po, itong issue sa amin ay unang naunong pa lang po bilang unang barangay ay nakaka-make na rin po nakaka-stress dahil sa isang pamilya doon sa amin na namimili ng basura. And then ito po ay nung kagawad committee pa lang po si kagawad po, talagang nagsisignature campaign na po siya para mapaalis yung pamilya. Pero dahil hindi naman po coordinated sa aming council, so yun po ay parang bilhin po namin, kailangan i-committee report po muna namin siya bago siya gumawa ng action. Ngayon, napag-usapan namin ng council na tulungan namin yung pamilya na alisin lang lahat ng basura nila para maiwasan yung mga reklamo ng mga kapitbahay. So, ginawa po namin yun, nagkaroon kami ng declaring, sinama po namin kasama ang PPS, OPHW, lahat po ng personal staff. Lahat po namin inalis yung basura sa kanila. Sabi nga namin kahit pag-1 kami alisin natin. So, naalis po namin yun, alam ko na nag-request po ang pag-irigan. So, bali, 3-4 na lang po yung naalis doon. Ngayon po, natigil yun, na-monitor namin. Kaso po talagang yung parang hanap buhay nila. So ngayon po, lumapit naman ngayon ang lady ng 2025 ng mga kapitbahay dahil mayroong sakit ng kapitbahay na ito. So nagtampang na naman po yung basura sa kanila. So ngayon po, ang kinausap na natin mismo ay ang may-ari ng lupa. Ngayon, sabi namin sa may-ari ng lupa, kung maaari ay kung mismo sila na yung magpaalis doon dahil sila yung nagpatira. Dahil masyado na nilang nilalabag ang Republic Act 9003. Kasi nasa tabi sila ng paligid po, malapit nila at
sa boundary ng Palang, talaga po natatamak po ng basura na minsan tulad ng pagbaha. Mabuti na lang po na ayos yung box culvert doon, kaya hindi na masyadong nagbabahaan doon sa may diversion doon. Pero po yung basura nila tumatambak. Ngayon po, ang sabi ng mga kapitbahay nila, katulad na ni Cap Ashaw, na ang sabi, ang barangay council lang po yung kakasuhan nila. So, napunta po kami doon sa final namin pag-uusap na kausapin ng may-ari, paalisin na lang. So, nagkakaw po kami na paalisin na lang na may-ari ng lupa ng pamilyang yun. Ngayon po, nagkaroon kami ng mga kasundugan kasama po yung may-ari pero wala itong nakatira. Ngayon po, nagbigay kami ng palulit ng 50 days mula ng December hanggang ngayon po. So, parang lalabas na bukas po, parang yun na yung last day nila doon. Ngayon po, ano ko lang po, isa pang problema namin, kapag nag-alis po yun doon, pwede po ba namin ma-request ulit na makakot yung mga basura doon? Kasi talaga po siguro mga 4 na truck po yun. Sobra po, problema na talaga ng aming barangay. And then yun po, kung sa legal po ba, attorney, okay lang po ba na ang barangay council kapag ayaw umalis ng pamilya ay pwede po ba kami magpaalis? Kung hindi po, kasi sabi nga po ng may-ari, hihingi na rin siya ng tulong sa amin para paalisin na ng pamilya. Dahil ayaw naman po umalis doon. Yan po. Maraming salamat po. Salamat ka. Mayor, kung parang legal po ang issue, with your permission, pili ko pong mabilisan lang. Ma'am, Kapitana, ang akin na po masasabi, ngayon po ay Biyernes, sa Lunes po, aaksyonan natin yan. Mismo, opisina ng Mayor, through my representation as Municipal Legal Officer. Nandiyan naman po ang dokumento, nandiyan po kayo ang aksyon ng barangay. Sisiguraduhin ko po sa inyo, papanabutin natin siya sa paglabak ng ating batas, lalo na yung waste disposal na sensitive. So, ngayon po, nakikinig lahat. Aksyonan po natin yan. Yan po ang alam ko na kagustuhan ninyo, kagustuhan po ng ating mga nakakati. Ako po ang mananagot sa iyo, huwag po na akong kausapin pag hindi ko ginawa yan. Sigurado po yan, Kapitan. Yun naman po, yun naman ang patutunan natin at alam po yan ni Attorney ang talagang kami-kami natin patungkol sa basura. May iba pa Attorney na Unahin ko lang po, Mayor, isa pang dilag at mahuli na yung mga kababayan. Baka pagsunod na lang. Parang ko, ang barangay po. Ladies first na gano'n po. So, sa ating pong minamahal na Mayor, siyempre sa ating kasamahan natin, Consildoy, and siyempre po sa lahat ng media na nandito, sobrang thankful po kami dahil malinig po ng boses kung ano pa talaga yung problema ng aming barangay. Siyempre po ang basura. Actually po, nalulungkot kami kasi nung nagbigay po ng advice ang LGU na wala daw po collection, nakahakot na po kami. Kasi po kasabay po yun ang aming clean-up drive na ginagawa every Saturday. So sa ngayon po, inapalang po namin ang natrapan. And nung una po, ang dami pong nagtatapon from different places or barangays. Pero ngayon po, nagtalaga po kami ng bantay doon. And natutuwa po ako dahil council po mismo ang nagbabantay ng aming kagawad. And ngayon po, sobrang ilang araw na din po, actually po, bukas pag na natutang po yung aming basura. And alam niyo naman po, ang aming barangay, nandun po ang mga schools, di ba po? Ang State College, ang Abanyo, at yung mga private school po. So sobrang po malaking po sa amin, kami pinapatid, elementary yung service. And yun po talaga, kinuha po namin ng basura. And ang mga national agencies po, sa tulad ng DepEd, ng DPWH, nasa amin po yan. Siyempre po, maraming tao pumupunta, natun po yung aming basura sa may highway sa Livention Street. So, pinapakiusap po talaga namin, nung una, every assembly, barangay assembly, pinapamit namin, please,
ihiwalay po natin yung mga basura na pupulong sa hindi na pupulong. Kasi tayo din po yung apektado talaga. Mahirap sa una, alam po natin yan, sobrang hirap sa una. Pero unti-unti, natututunan po natin yan. And sa ngayon po, dahil po dito sa basura mga ito, na isang linggo na rin, may meron kami ng private lot na hindi na po naasikas ng may-ari. Yun ang nakikita ko na. So ano po ang pwede namin gawin? Kasi yung pong may-ari ay hindi naman pumupunta doon. Sabi namin, kababakuran na natin. Sabi ko, magpalo tayo sa may-ari. Kasi nga po, pati yung mga muho ng mga kanin, babaho na po, ano ang yung sa aming barangay. So ano po ba ang pwede namin gawin sa ganung sitwasyon? Kaya po pa namin, kaya yung kami medyo natutulungan para matanggal po yung aming mga basura. Siguro po kasi po dahil rin-apply, magpapandili po kami na talagang pilitin na namin na may wala yung mga basura napupulong sa hindi napupulong. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you po. Kap, maraming salamat po. Sabi ko nga po sa inyo, pagkatapos dito pag-uusap natin, yung mga schedule of collection ng kanya-kanya barangay, mag-uumpisa ko. Kaya, hindi na mo lang talaga magkausap-usap tayo. Maraming salamat po. Sir po, Mayor, ang ating huling month of the hour, kasi makanabilang po ito. Bibiraw, ang aking kapitong simpati ng kapitan. Magandang hapon po sa lahat. Sa akin naman po sa bibiraw ay kung sa basura, hindi pa nang malawak na po. Ang kaso lang, nasa akin talaga yung mga yung site. Ngayon, hindi nagbarikada sila. Sa akin naman, gusto ko yung mga tanong, gusto yung mga sa outpost kasi ang tininapan ko ay yung mga kaulat. Kasi ang dami-dami talaga. At sa ngayon, di narinig ko at dito sa Facebook. Video ko babantayan yung website natin. At ako yung nagpapasalamat kasi nalagyan po ng yero at wala talagang malinis yan. Ang problema, kaninang umaga, kasi bukas yung konti natin. Nandun naman yung mga basura. Kaalis na nga namin, ay tumambak na naman. Kaya ang tanong po ng mga kabarangay ko, pwede ba harangan talaga natin yung dire-diretso yun? Kasi ang nangyayari, nakikita ko doon, may hamilanan sila, parang kinupadala doon sa padala kasi yung pababa, yung tumatakot. Hindi namin agad mahuli-huli. At bagamat kagabi na, rurubing din kami. Paano bang gagawin natin? Pero masalamat po at yung narinig ko kanina sa inyo, natatapa ng lupa. Kasi yun naman po talaga ang plano na maging i-part yan. Talagang yun ang mangyayari. Yun lang po siguro ang matanong po rin kung maharap talaga. Salamat. Salamat ka. At yung bukas, reported na po sa akin kanina bago bumabas. Nag-aantay lang ako mag-complete kayo rito. Reported naman sa akin na tinatapan na po yun yung medyo pasano. At may nag-report din ako sa akin kanina na naglalagay daw po yung mga tawag nga natin dyan yung violators. Naglalagay ng gargata niya, nagtatapon pa rin. Pero tulungan na lang tayo tutulong sa mga violators. Asahan niyo po next week, mag-uumpisa tayo para ma-observe po yung amoy. Mag-uumpisa po tayo sa mga basura focus ng pag-amoy ay patatapakan po natin ang lupa. Next week yan ka. Sunod po natin equally hands up. Tahan natin lahat. Magandang po sa amin lahat. Balik ko sa barangay ko naman po. So mula po nag-inito ang municipal government po na hindi po titipin ang basura sa para bawat barangay. So agad po nagawa action ang barangay kasama po ang nasa solid waste po mga site kagawad. So bali meron po kasi ako mga assignment na FOA. So mabilis po nagawa ng pamamaraan. So nagkaroon po kami ng pag-iluan. Tapos ang madaling araw, nag-post nila ang bawat i-train sa bawat pick-up station para at least talaga wala pa itapon ng basura talaga sa bawat bahay na muna mag-stop na siguro. So sa MRT namin sa ngayon na wala pa kami
sa mga basura. So, ginagawa po namin ngayon dahil alam namin na hindi nga mag-inom ng lahat ng basura. So, magagawin po kami, nagkakaroon ng outline sa Mercedes Road. Dahil malimitan po dyan po isa nagtatapon ng basura. Isa na siguro sa sentro. Kaya yun ang pinapantay po namin sa rin. Dahil alam po namin na siguro talagang basura po magkakalaan sa sarili. So, sa pagkita po namin ng parang programa siguro sa basura, lalo sa segregation po talaga. Sa pagkita po, pinag-work po namin lahat ng pamamaraan. Pero kung sabihin po, kailangan siguro sagaan ka para at least siguro hindi na tayo busy at babae-bae po siguro para at least na talagang mataplar po yung sa basura sa segregation. Siguro yan ang maraming salamat. Maraming salamat po. Okay na din ba? Dahil po ating kaibigan. Magandang hapon po sa lahat po. Siguro yung nabanggit lahat na halos mga kapitan na isang problema, lalo na pagdadating sa sentro. Sa akin naman po, yung una, by segregation po ay talagang kayo pa lang sasabihin kong hindi mahirap. Masipag po ang aking mga kagawad, lalo na yung sa environment, kaya kahapon, kagabi, nagbantay. Yung pagsisegregation po, ang ibang di namin tinatanggap, ay okay po, kala mo okay lang. Malalaman lang po kung nasaan lang nakaiba. Yun ang problema po namin. Kasi segregation, makuha sila, tapos sa pagdating ng pag-pick up, ganun pa rin. Kaya kapasalamat din po sa munisipyo kasi religiously po nakuha talaga ng basura kada barangay. Kaya ang problema namin, kahit nagpinagkap na kami ng basura, ay di pa rin may iwasan na may makukuha pa kami kada kanito. Pagkagaling yung buhay. Yun po, kaya sabi natin, after ang pagpantay namin, segregation talaga, ang hirap ng basura. Kaya lalo na kung i-post pa natin ang segregation, siguro sa question ko, kaya ang munisipyo mag-create ng segregation area, magkaka-create pa tayo ng trabaho, at issue tao, i-create mo lang yung ano. Yun lang po, ang problema nila, ang problema ko rin. Salamat ka at patungkol sa segregation, siguro paulit-ulit. Sa umpisa tayo mahirap. Wala namang umpisa na hindi mahirap. Pero sa paulit-ulit po na pakikiusap natin at information sa bawat household, siguro maumpisa natin ito na paunti-unti at masasanay tayo. At yan naman po talaga ang nasa batas natin na pagka meron yan ang proper segregation. At yun, sabi ko nga po sa inyo, pag-uumpisa na ng collection natin, yung schedule of collection ay dati lang. Ano po yung schedule ng mga dati lang. Sa segregation. Mayor, sabi po, malakas naman yung boses mo. Ang kapitan. Barangay, Tuman. Ito na, ay may Thank you po, Attorney. Anak ako po sa ating lahat at siyempre ang ating buday mayor, Rode Valencia, at siguro si Deboner. Sa lahat po ng mga media, sa lahat ng mga pag-parangays, muli po magandang hapon sa ating lahat. Pero may po ng barangay tulungan. Bali sa amin po, sa barangay tulungan ay hindi naman po masyadong ang problema yan. Kasi po, malawak pa po ang lupain doon sa amin. Kayang-kayang maibaon po kaya nakagawa po ng paraan. Bali kahapon po ay yung kagawan Committee on Environment po ay nag-usap po kami para patawag po ng emergency meeting. Kung saan po, bali pinatawag po yung mga sektor ng kabataan, for president, pagkatapos yung ibang kasama ng bagong tinopo, tapos yung iba pa pong sektor. Bali yun po ay pinaniwanan namin para gawin po yung ginagawa ng iba't ibang barangay, doon po yung ginagawa ng segregation. Bali, ang problema po namin ngayon, kunsi ito yung po mga nagtatapos sa amin
Ito na po parang kay Alawin. Wala naman po sa yung tema namin, minsan may parang sufficient pa. Nakikita mercy kasi ano po yung mga papel, mamala, para sa yun po nandun sa kanya. Saka, bali, yung mga problema po kami, yung mga nakakang tao, sa dahilan po, yung po, mayor, yung GFGR, na po ay sa amin na renewal. Nag-uusap po kami, ang sabi ko ay, parang, kung baka sana ay, hindi po maganda kapag nagtatapon sila doon dahil yung lahat na mga dinadaanan ko may mga lumilipat na basura. Kaya hanggat na mga saan ay nakakarating kami doon po sa region, sa Legazpi, yun po ay pinag-uumay namin. Kasama ko po si Kapasyaw. Bali ako dahil nagpapasalamat din dahil kami po ni Consultoy ay nag-usap tungkol po dyan sa GFGR. Kunsing salamat po. At siyempre, pinasasalamatan po ang lahat. Kung magkasama ay biglang nawala, biglang naglaho. Thank you po. Ulit magandang hapon sa ating lahat. Salamat po. Sunod po natin, mukhang meron na solusyon din ito ng ibigay. Napansin ko kanina ay may malalim na po. Maganda na sa grupo na sa ating individual, kay kami sa lahat ng mga kamilan. Maganda na po siya. Una-una po, si Kapitang Bermonte Palipat sa Barangay Pagpapang. Sa amin po sa Barangay Pagpapang, hindi po masyad ang problema ang basura. Ang katunayan po nito, kung siyempre na-ratio ang problema dito sa amin, yung pong truck ng basura ay hindi talaga po napunta sa amin. Kasi siguro alam na kaya i-manage ng barangay kung magbago basura. Katunayan, meron mga programa na yung mga plastic namin, may programa kasi ng barangay na plastic na basura mo, papalitan mo. Ng bigas, asukal po ang kaya meron po ang naga. Marami sa programa ng barangay para sa basura. Ang problema ngayon, ang basura po sa barangay Kuwangban, hindi talaga po nagagaling sa barangay Kuwangban. Dahil po ngayon, ang katunayan ko sa akin, kaya Kapusin, nakakuli na po kami dyan. Kuwangban na po, sabi ko niya, pina, ay luwan niyo ako, mahuli niyo, pero ito nga po ang sana. Kasi kami po sa amin po, ang resources po namin, wala po dyan, limitado po na budget namin. Kami po kasi, kung pa po alam, meron na po ordinance sa citation ticket, ang munisipyo ng bayan ng Kaya. Ang suggestion po ngayon, baka pwede po palakasin po natin. Dagdagan po natin ng insentibo. Para yung mga violators po ngayon, talagang po madala. Yung mga mamumuli po. Kasi ganito ngayon sa akin, nag-deputize po ako ng mga nanguhuli ko yan. Kaya nag-akin po sa citation, yung umuhuli ko lang ang ganda po sa citation kasi po sabi ko lang po, talaga naman po yung aming legal officer. Baka pwede po magpalakas na tayo ngayon ng yung ano po ng citation ticket na mas mabigat ang karusa. Kasi yung pong nakalagay po sa citation ticket, kumbaga parang pinapaan o pagkakaroon po yung ano natin, pinapunta. Pero hindi po alam ng ibang gaano talaga po gaano po yung nilalaman po ng
003. Kaya ngayon ako nakikiusap, tulungan ko. Dagdagan niyo po yung aming yung aming pong ilalagay na isip tipo para maamuhin talaga po lahat ng mga bayan. Hindi lang po sa alin, maski po sa pong bayan, maski sa bayan yung nagkain. Gawin ko po sa kota po ng barangay football para po sa basura po. Nandiyan po, simula pa po, nung palang po ni Mayor Sario. Nandiyan na po ang barangay football. At hindi naman po talaga siya para sa hindi po siya namin hapon. Na ang tubang-tubang po ay isa po sa awarding ko dyan. Natag po kami as the cleanest barangay, president barangay sa dahil ng po panahon po ni Mayor dito sa rin. Uulitin po namin, pero hindi po kami na po para makaulit na po yung mga pioneers po dyan. Maraming salamat po. Ako ba pinadala ko ng aling na kitana sa Iglesia para sa concern ng aming barangay. Simula po umakitingat na basura at aming problema po. Mga private caller po na nagbibilang sa kanya disposition nila dati. Malaki pong problema po dati na po. Simula na ako po ito na Committee Chairman ng Environment. Bali po, Mayor, sa ngayon po na bago po simula, alam mo yung magsimula yung iba, hindi pa sa tao ng mga alibiraw. Nagawa na po ng action ng barangay ayaw naman namin magkano ng basura at ng pulso. Sa kami din naman hirapan, dahil wala nang madaling magkakalunan. Bagaman malaki po ang area ng palastasan, pero hindi naman po mga private naman po kayo, hindi naman po yung papayag na yung mga basura po pinatapo ng multi-multi, ito na nandalan. Kaya, support ko pa rin sa segregation, kung darating po ang segregation na yan, gagawa ko pa rin ng paraan para mag-segregate talaga ang aming ng basura. Pero kung sa ngayon, siguro, kung mag-start next week, hindi pa ako kumuha ng mag-effort kung ang mapipick up ko ay full segregate sapagkat alam ko natin ang tao, kahit pinag-iwan ko natin, magagawa ka rin ng paraan para yung basura. Pero hindi naman pwede yung tao. Kaya, ang compare ko namin mayor, sa mga private holder na nagpipick up sa mga subdivision, na wala naman silang pinatapunan, ang pinatapunan po nila ay kalsada po natin. Ngayon po may ginagawa ng sa holder, siguro pinukuha, dahil may magkain ng collection, mga nagkakamaan sa barangay. Pero po yung mga pick-up boy, na Wednesday po ang saburi ang pick-up, na-maintain po namin na walang nagdalagin na basura. Ang talagang malinis po yun, dahil pinagyan po yun na temporary bawal umapon ng basura. Carbonated, agong carbonated, nagka-rento kami ng carbonated, ang problema lang po yung talaga natin, yung mga nagtatako namin, na dapat ito ay masungko naman sila. Kasi wala naman yata po sa mga talagang po sa mga kaya para po po natin ito. Ilang beses sa susunod po ako na natapos sa kalsada na po nakaka-abroad kami ng cars at pinapanawa namin sa hindi ko parang sana mahuli yung mga Hello. Magandang hapon po sa ating muling bayan ng Councilor Robin Cunel. Ang Barangay President generally manageable ng basura. Hanggang po nakakakutan ng munisipyo ang Barangay President wala akong problema. Ngayon, nagka-problema tayo dahil nakakala po yung pangako. Talagang yung volume po ng basura talagang nandun. Kaya hinihingi ko sa inyong pamumuno
yung leniency muna na kasi talagang segregated naman siya. Kaya lang, ito yung nagkakatong-patong, nagkalo-halo na sila. Kaya yung leniency sana na from start tayo, na maakot muna yung lahat yung bulto ng basura. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na sa susunod yung pag-aakot ay talaga segregated yung basura. Ngayon po, yung ginagawa ko ng na-equate ko talagang sinisituin niya na segregated yung basura, yung mga nakugulong. Pero nakikita ko lang mga equate namin pa nagkakarga sa isang truck. So halo-halo yung mga residual at yung nakugulong. So parang nakita nila, parang pointless yung segregation at source. Kung hiigpitan po ang barangay na hindi nakakutin yung mga recyclables o yung mga nakugulong, ay nahihirapan po kami. Kasi ang barangay press po, halos wala ng mga lupa na pwede namin maging composting area. Siguro po yung mga ibang barangay din, ganun din po yung sentimento nila. Kaya po yung sinabi po ni Kapiliarin ay pinapangalaman ko na magkaroon sana tayo ng composting area na yung mga barangay pagdadala ng mga nabubulog nila. At kami naman po, meron po itinalagang segregator, halos 10% po ng basura ay nababawasan dahil lahat po ng recyclables sa kuha niya. 1,000 lang ang kanyang honorarium sa isang buwan. Pero doon po sa recyclables na nakukuha niya, halos kumikita siya ng 1,000 kada linggo, kada araw po. So doon pa lang po, talagang may pera sa basura. Yun na lang po yung aambag ko sa munisipyo na mabawasan po yung volume ng basura. Kung mabibigyan po kami ng post-order machine, ay mas mababawasan po ang halos 30 to 50% yung basura na may generate namin. Dahil sa barangay pa lang, makukompost po namin yung mga nakubulog. Pwede na po namin yung income generating project na makapagbenta kami ng mga fertilizers. Salamat po. Salamat po at ito na mangyayari itong pag-resume natin ng collection. Sabi ko nga, hindi naman alam po yan ng ating councilor on 21 na yung schedule ng collection sa mga barangay. So, yung po tayo mag-umpisa. Ito nga po pinapakiusap ko sa itong mga nangyari natin, hindi pa segregated. Pero, collect po ito. Pero sa susunod na collection siguro, nandun po yung proper segregation din natin. Magandang hapon po sa lahat. Sana naman ito ay magkailangan po wala po namin doon yung nakapasok po yun sa JD. Kasi po, kailangan po namin usapan nyo yung ilang araw, ito naman po sa basura. Pero po ay nakasakay sa sasakyan, pinapakot po mga basura, ito na lang. Kaya po, kasama ng video may namin na practice. Sa akin po, pinapatupas po namin yung segregate ng basura. Kaya po, yung aking po, i-invite ko din po. Hindi po na segregate ang basura na pinapatupas po namin. Kaya po, i-invite ko namin para sa po. Kailangan po, Maraming salamat po. Dalawa na lang po, dalawa na lang. Second to the last. Magandang hapon po sa ating lahat. Usapang basura po. Yun nga po, sana magkatulong-tulong po tayo. Dahil talagang kumarating po talaga ang baha. Kakulang, halos ang basura po talaga na kumarating sa barangay namin, sa barangay San Isidro po. Sobra-sobra po talaga. Kaya saan po nagagalit yun? Kaya sigurado dito po sa Pinatangas, yung mga sabi dyan, sa mapulong po yun, halos pulong po ng basura. Kaya ito po lang po sa station na ito, talagang ito po ang kaitayin natin. Ito ang pagsikapan natin na isasili talaga basura para hindi
kung saan kami pupunta. Sa akin naman po sa barangay, dati po hindi naman po sa nagpapakitasa. Dahil sa masipat sa kalaban ko, nagkaroon talaga ng sabi. Pero hindi po. Kaya sa lunes po, dahil ang mga plastic po talagang piling po, pinapahiwala yun sa mga nagpilipitas po yung dati at pinipiling. Gumagana pa naman po yung pilingan namin yun. Pero ngayon po, talagang yung napang nasa isip ko nung hindi lang pagpinsak natin ng basura, yung mga plastic talaga, talagang yung pag-segregate na bawat puro pa-segregate. At kung mayroon ako nakapit up doon, dati naman may nakapit up talaga ako. Kahit hanggang ngayon, pinipick up sa bawat puro yun at ilalabas sa pick-up-point ng mga basura. Kaya ngayon, ang nasa isip ko na lang, yung lahat ng plastic, talagang nakakwa yun at gumagana pa naman yung hilingan namin. Talagang nakikilig naman po yung mga plastic, mabagal na lang. Pero natatakot sa pagkain, ang dami mga plastic at sa ikilig. Kaya yun lang po yun, ang upang ko para makwatin, kung hindi man mawala, yung mga basura po talaga, maraming sa amin na iikot, eh, kasi po talaga spacing ng tubig. Pero pag mababaw po yung mabulaw, mabagal ang dami sa mga basura. Pag yung baha, doon po talagang siguro maraming tampak-tampak dyan sa mga kaligid ng saka umaano siya. Kaya ang daming basura na naiibig po sa amin. Kaya wala kami pigil sa paglinis ng dahil sa paglilinis namin ng mga tulaw, wala ko naman po ang kapakinabangan ng lugar namin. Sa ngayon po, dati, bumabahan ng hanggang liit po talaga yun ang baha sa may Fort City. Ngayon, sa kapakinabangan po ng paglilinis namin ng mga tulaw, hindi naman naiiwasan ng baha, pero hanggang tubod na lang. Saka, pag tumigil ang ulan, mag-reserva siya kumuha. Kaya hindi na kami Salamat ka. Maraming salamat. Pero dala po kayo, kapalit po natin sa live stream ay may kami yung kapalitan. Ayaw, sunod. The Giant Man. Kapitan. Giant Man po. Hello. Good afternoon sa lahat. Maraming mahal na mayor. Mga kapitan at mga media. Sobrang naman po yung magpapapalan po ng kautusan na pwede lang na pinatya. Okay naman po, wala na po masyadong ng tama sa pick-up namin. Kaya lang po, doon po sa mga dumadaan, sa mga pinapasaya namin, kahit po may mga tricycles na powder na pick-up na minsan isang po sa paligid. At isa po po, tapos ako nagpapasalamat kay Mayor dahil doon po sa barangay Bravo, pinailawan niya po para mapagpantayan namin mga paligid at sinapol. Yung po sa mga pagkakot po sa mga malalaking restaurant, doon po namin yung mga face nila, pupunta po namin ang kagawad ng bayan ko si kagawad Balate. Masipag po siya sa mga kagawad nila namin. Yung mga bayi nila namin ay sa mga kitchen base nila kung saan nila itatapon. Yung po, kasi doon po sa Boracay may mga restaurant na kung saan nila itatapon ng mga kitchen waste. Kasi po, dahil po, hindi po namin siya mabandayan tayo. Nasabihan ng mga establishment tayo po ang mababayan kayo ng permit po ay wala na sa barangay. Kaya hindi po namin sila ma-handle. Andito na po sa munisipyo ang pagbabayan natin. Permit. Kaya po, i-isisya na po namin dahil nabawasan po namin information distribution sa mga establishment na 50,000 pataas sa mga business. Simula po sa business ang magbigay ng mga segregation funds nila. Yung pag-problema naman po masyado, thank you very much for the sa malamay. Personally, maraming ako, last time ko, silang ipito. Kaya po,
Gandang gabi po sa ating lahat po. Siyempre po sa ating mayor. Siyempre po kay Siya Toy. Ano po ako sa barangay natin po. Maraming problema pa lang po yung pagtutulog. Minsan sa amin lang po yung sinasadala kaya yung iba po